dati, ang minimum na gastos namin ay 500 ay naging 1,500 na ngayon. Kalukuhan yun, no? Kalukuhan yun na pag binasura natin yung all the regulation law, malaki yung epekto sa budget. But magkano ba yung collection natin? Yung collection na kinukuha ng gobyerno galing din sa consumer. Wala, hindi ako pinakinggan, talaga idinimulis. At ito na, no? Ito ng patunay, nagsisimulaan na yung kalsada na yan, papunta sa airport, at susunod niyan, tatabunan na ng lagat na to. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Calefagton, amoy nakaka-joyful. DIY photoshoot ideas para sa first birthday ng inyong baby. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang first birthday ay maituturing na isa sa pinakamahalaga at espesyal na milestone ng inyong baby. Pero sa kabila ng pagiging special day nito, hindi naman kailangang mabutas ang bulsa ni na mommy at daddy. Gawin pa rin itong memorable sa tulong ng DIY photoshoot. Una riyan, keep it simple and straightforward gamit ang mga nauusong number balloon na pwedeng ilagay sa tabi ni baby with matching cake.
Pangalawa, uso rin ang pagko-collage ng photos kung saan pwedeng pagsunod-sunurin mula sa first month hanggang 12-month-old picture ni baby. Pwede rin namang outdoor ang gimmick para fun in the sun ang dating ni Chikiting. Pero kung isang pet lover ang inyong anak, bakit hindi subukang isama si Doggy sa tabi ni baby? Cute din kung bihisan ito as little man o little lady. Lagyan lamang ito ng grown-up accessories na kukumpleto sa look. At syempre, hindi mawawala ang matchy-matchy looks kasama ang buong pamilya. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Walang pagpapahalaga sa sinumpaan ay talagang nakapanlulumo ang mapagtaksilan ka ng asawa. Totoo, mapapatawad ng ilan ang asawa nila na nagtaksil at nakakapagsimula pa silang muli. Pero kahit hindi sila naghiwalay, napakasakit pa rin ito sa pinagtaksilang asawa. Kung sinisikap ng mag-asawa na isalba ang kanilang pagsasama pagkatapos ng isang matinding problema gaya ng pagtataksil, hindi nga madali yun. Pero pwede kayong magtagumpay. Pero sa kaso ni Miss Ana, walang kapatawaran ang ginawa ng kanyang asawa. Ang pagiging tapat ay may kabutihang katapat. Tulad mo, Marisa, naging tapat ka sa amo mo. Ang isang dating kasambahay ay naging personal assistant ng kanyang amo at tagapag-alaga pa ng kanyang kambal. Salamat sa iyong pagsulat, Marisa Canlas. Happy watching sa aking mga kaibigan. Siyempre sa long lost friend ko, kay Florence Aguilar, kay Gisette Prospero, at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Hello din kay Maria Cristina Warde Andrade, kay Mirna Aquino, Cristina Sumagi Alarcon, Dionisio Eser, Saturnino Laaway Sr., Fe Armamento, Summer Julie, Dinia Asuncion Herman, James Anthony Neal, Lulu Harabes, Tapleras, Edilberta Sabanal Roa, Tristan Wyatt V. Gulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Dorina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Wilma Kenzie Olalia, Nora Villapando, Redemsor Escobel, Angelo Redaha, Annalyn Baulita at Emma Fernandez. Ito, pakinggan ninyo, alam nyo ba na ang kalabasa, naku, paborito ko yan, ang kalabasa ay isang uri ng gulay na nagbibigay sa grupo ng Cucurbitaceae. Cucurbitaceae. Ang ganitong uri ng mga gulay ay pamilyar sa komunidad. Kahit nasa oras na ito, marami mga tao ang gumawa ng proseso ng pagkain na may mga pangunahing sangkap ng kalabasa.
Ang kalabasa ay masarap na lasa at isang natatanging aroma at pagkakayari ng malambot na laman kapag ito ay luto na. Naku, napakasarap. Bilang karagdagan sa masarap na lasa, ang kalabasa ay naglalaman ng maraming nutrients, no, ng mga bitamina, ang vitamin A, beta-carotene, vitamina B, vitamina C, carbohydrates, hibla, folic acid, iron, protein, calcium at potassium. Ang nilalamang nutrisyon ay tiyak na kapaki-pakinabang para sa kalusugan. Narito ang mga benepisyo ng kalabasang prutas para sa kalusugan. Ang pag-init ng sistema ng pagtunaw. Ang mga benepisyo ng unang kalabasa ay upang ilunsad ang sistema ng pagtunaw. Ang kalabasa ay isang uri ng gulay na may sapat na mataas na hibla na nilalaman kaya mahusay na inilunsad ang sistema ng pagtunaw at maiwasan ang iba't ibang problema sa pagtunaw tulad ng mga komplikasyon sa pagdumi. No, para din siya nakakatulong din siya sa pagdumi. Kaya eto, palakasin ang immune system. Ang kalabasa ay may mataas na nilalaman ng calcium or ng vitamin C na kapaki-pakinabang bilang isang antioxidant na at mapalakas ang immune system. Bilang karagdagan, ang labor ay kapaki-pakinabang din bilang isang detox upang alisin ang mga panganib na mga toxin mula sa katawan. Kaya dapat panatilihin ang kalusugan ng ating mga buto at ng ating mga katawan. Okay, magbabalik po kami makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. No worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Narito po ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito, padala ni Rodora Pulido ng Tondo, Manila. People shouldn't be afraid of their government. Government should be afraid of their people. Ito ay ayon kay Alan Moore. People should be afraid of their government.
shouldn't be afraid. Dapat ang mga tao hindi matakot sa kanilang gobyerno. Ang government, ang gobyerno, ang dapat matakot sa kanilang mga mamamayan. Yan ay ayon kay Alan Moore. People shouldn't be afraid of their government. Government should be afraid of their people. Ayon kay Alan Moore. Ang pagkain pangkaisipang ito ay pinadala sa atin ni Rodora Pulido ng Tondo, Manila. At this point, nais kong batiin ang mga mag-asawang Donnie and Cecilia Pastrana ng Roseville, California. At syempre, ang mag-asawang Gemma Franco at Mitch Franco na napakabuti pong mga tao. Talagang napakababait po nitong mga taong ito. Hello din kay Arlene Sago ng Tokyo, Japan, at pinababati niya ang kanyang nanay na si Lucy Sago ng Navotas City. And of course, sa aking kaibigan, kay Tina Salcedo, kay Miss Eva Vivar ng Bacoor, Cavite, at si Mother Lily Mananta ng Chino Hills, California, at si Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. Ay nakabasahin na po natin ang ating second letter of the day. Dear Ate Raquel, tawagin niyo na lamang po akong Edna. 18 years old po ako at sa kasalukuyan, pito po kami magkakapatid at ako po ang bunso. Pangingisda po ang trabaho ni Tay, samantalang si Inay naman po nagtitinda ng mga nahuhuli ni Tay. Sa hapon naman po ay tinutulungan namin magkakapatid si Inay na maglako ng mga kakanin. Sa totoo lang ate, mahirap po ang buhay namin. Ang hirap na yon ay nadaragdagan kapag may bagyo. At kapag hindi nakakapangisda si Tay o kaya merong magkasakit sa amin, tiyak kasing pag ganon, sasala kami sa oras ng pagkain. Pero kahit nangyari yon Ate Raquel, sinikap pa rin ni na Inay at Itay na kahit high school lang ay makatapos kami magkakapatid. Mabait po at mapagmahal ang aming mga magulang ate. Tutok sila sa amin kaya hindi naman namin sila binigo na magkakapatid. Samantalang ako po yung black sheep ng pamilya o kaya yung tinik ng aking pamilya. Bago po nakipagsapalaran at nag-asawa sa ibang lugar ang aking mga kapatid, nakapagtapos naman po sila ng high school. Isa ring itinuro sa amin ng aming inay at itay ang pagiging malapit sa Diyos, palasimba ate. Kaya kahit pa mahirap kami, malapit po kami sa aming kura paroko. Kami po ang naglilinis ng simbahan, nag-aalaga ng mga pananim sa paligid ng simbahan. Kami rin po ang naghahanda ng pagkain ni Father Gomer at nag-aayos ng mga pangangailangan niya. Pero po, nailipat naman po ng ibang bayan si Father Gomer at ang pumalit sa kanya ay si Father Joseph, na bata pa at guwapo Ate Raquel. Kaya lang, alam ko na kailangan kong maging o masanay dun sa na makita ang gwapong pari na ito dahil araw-araw ko siya makakasama kasi ako po ang katulong na sa mga gawain sa loob ng simbahan. Pinaghahanda ko po ng pagkain si Father Joseph. Minsan po niyaya niya ako, nasamahan ko daw siyang kumain. Natulala po ako Ate Raquel kasi tinanong ako na ako naman kahit tumatanggi pero gusto ko naman po na samahan din siya, nasabayan siya sa pagkain. At tuwan-tuwa ako ate noon at lalong humanga ako sa kanya sa sinabi niyang o sa pagyaya niya sa aking kumain. Makwento siya Ate Raquel, palabiro din si Father Joseph. Kaya mas naging masaya ako ang bawat araw ko sa simbahan. At yun din naman ang simula ng pagtibok ng puso ko kay Father Joseph. Nagkagusto ako sa kanya Ate Raquel. Lagi ko po siyang hinahanap-hanap kapag umuwi na po ako ng bahay. Pag nasa simbahan naman ako, ay kung maaari lang po huwag nang gumabi para hindi ako umuwi ng bahay. Para hindi na po kami magkahiwalay ni Father.
Pero hindi ko po kayang tanggihan ang bulong ng puso ko, Ate Raquel, kasi madalas ko siyang titigan kapag nasa simbahan ako. At ang nakatutuwa nito, ang mga pagkakataon din yun na nahuhuli ko rin na nakatingin sa akin si Father. Minsan, nagmimerienda kami, tinanong ko siya, sabi ko, Father Joseph, kayo po bang mga pare nangungumpisal din? Sagot naman niya sa akin, oo naman. Sa Diyos kami nangungumpisal ng aming mga kasalanan. At nakakangiti niyang sagot. At ang sabi ko naman sa kanya, paano po kung sa tao kayo nagkasala? Huwag kayong magagalit sa tanong ko, ano po? Sabi naman niya, naku bakit naman ako magagalit bilang alagad ng Diyos, tungkulin kong sagutin sa mahinahong paraan ang lahat ng katanungan. Ako, humingi ako ng paumanhin sa pinagkasalahan ko. Parang pangungumpisal na rin yon o pag-amin ng kamalian ko doon sa pinagkasalahan ko. Tapos sabi niya, bakit? Gusto mo bang mangumpisal sa akin? Ang tanong niya sa akin. Ate, para akong dahon ng mga sandaling yun. Dahon na nagpapatianod sa hangin. Nang hawakan ako sa braso ni Father Joseph at dalhin sa kumpisaryo. At doon nagawa kong ipagtapat sa kanya ang aking pag-ibig. Naku, hiyang-hiya po ako, Ate Raquel, nang lumabas sa kumpisalan. Hindi ko alam kung paano ko siya pakikitunguhan pagkatapos niyang malaman ang lahat. Plano kong umalis na lamang sana ng simbahan nang walang paalam, ngunit napigil iyon nang tawagin niya ako at sabihin, mahal din daw niya ako. At yun po ang simula ng araw namin, Ate Raquel, ng masasayang araw namin, dahilan upang lagi akong tumagal sa loob ng simbahan. Hindi naman nahalata ng mga magulang ko ang relasyon namin ng kura paroko. Naging maalalahanin sa akin si Father Joseph, ate. Kapag lumalabas siya at nagpupunta sa ibang lugar, dinadalhan niya ako ng pasalubong at binibili rin niya ako ng gamit na bagay sa akin. Ano pa't naging napakasaya ko ng mga oras na yon, kaya nakalimutan ko tuloy na hindi ko siya dapat mahalin. Dahil habang tumatagal ay lalong lumalalim ang damdamin ko para sa kanya. Isang gabi, pauwi na sana ako nang biglang umulan ng malakas. Dumating na pala sa bayan namin ang bagyo, dahilan upang hindi na ako pauwiin ni Father Joseph. At nangyari ng gabing yon ang hindi dapat maganap. Nakalimot kami, ate, pagkalimot na nasundan pa ng ilang beses. Hanggang sa magbunga yon at nagdalang tao ako, Ate Raquel. Nang malaman nila ng magulang ko yon, halos isumpa nila ako. Lalo na nang malaman nilang si Father Joseph ang ama ng aking dinadala. Sa galit ng mga magulang ko, agad akong dinala sa Batac, Ilocos Norte. Malayo sa Bacolod na probinsya namin, malayo kay Joseph. Nagpupuyos ang damdamin ko, Ate Raquel, pero wala akong magawa. Una, minor de edad pa ako noon. At isa pa, napakalaking eskandalo noon. Hindi lamang sa pamilya namin, kundi maging sa simbahan. Sinulatan ko si Joseph para puntahan ako, ngunit na destino na pala siya sa ibang parokya. Makalipas ang ilang buwan, nagsilang ako ng isang sanggol na babae, subalit sa kasamaang palad, 3 araw lamang ay tinagal ang kanyang buhay. Napakasakit ang nangyari sa akin, Ate Raquel. Nagkahiwalay na nga kami ng lalaking una kong minahal na wala pa ang bunga ng aming pagmamahalan. Pakiramdam ko po tuloy pasan ko ang mundo at halos gusto ko nang mamatay. Hanggang ngayon, labis pa rin ang kalungkutan ko dahil doon at dahil din doon, kaya hindi na ako umibig pa. Alam ko pong mali, pero mahal ko pa rin siya eh. Ate Raquel, paano po ba ako makakalaya sa damdamin kong ito, sa labis kong kalungkutan? Maraming salamat po sa pagbasa niyo sa aking liham at sana po mabigyan niyo po ako ng payo. Umagalang, Edna. Balikan ka namin, Edna, makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan.
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Edna, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. Pero naniniwala ako na makakaya mo naman yan. Sa tulong ng iyong pamilya at higit sa lahat, tulong din ng Panginoong Diyos. Masakit ang mawala ng anak pero marahil kalooban na yon ng Diyos. At least ngayon may pagkakataon ka pang baguhin ang buhay mo. Kalimutan mo na ang lahat ng lungkot, lalo na ang damdamin mo kay Father Joseph. You're not meant for each other. Huwag mo na siyang agawin pa sa una niyang minahal. Kasi kung talagang mas matimbang ka sa kanya, abay di sana umalis na rin siya sa pagkapare at hinanap ka niya. Alam mo, may mga kakilala ko na mga pare na umibig at tumiwalag sa simbahan. Sa simbahang Katoliko at nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya. Sa kaso mo, hindi yun nagawa ni Father Joseph. Ibig sabihin, mas matimbang sa kanya ang vocation niya. Kaya ikatuwa mo na lamang, banal at makapangyarihan sa lahat ang minahal niya nang higit sa iyo. Alam mo ang kasabihang, walang sugat na hindi gumagaling. Kaya alam kong gagaling din ang sugat sa iyong puso. Iibig kang muli. Isa pa, bata ka pa. Naku, 18 years old ka pa lamang. Marami pang nakalaan sa iyo. Huwag mong isara ang puso mo sa iba. Salamat sa iyong pagsulat, Edna. Ngayon po, samahan ninyo kung magdasal po tayo.
Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po sa araw-araw na biyaya na ibinibigay niyo sa amin. Maaaring may mga araw po na hindi namin namamalayan ito at nakakalimutan namin na magpasalamat. Ngunit taus-puso po namin iniaalay ang aming pagmamahal sa iyo. Naway ipagpatuloy mo po ang pagbibiyaya sa amin ng grasya sa araw-araw at tulungan niyo po kami na imulat ang aming mga mata at puso para sa katotohanan. Palakasin niyo po ang loob ng bawat Pilipino upang patuloy na lumaban sa araw-araw at naway mapalapit po sa inyo. Kailangan po namin ng inyong tulong upang paunlarin ang Pilipinas. Kaming iyong mga anak ay nangangailangan ng iyong gabay upang makita kung ano ang tama sa mali. Lord, heal our land. Sa iyong kapangyarihan, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na magpursigi at panatilihin ang kapayapaan sa aming puso upang maibahagi namin ang pagmamahal na kaya naming ipakita sa mundo. Almighty God, we lift up to you our country, our government. Grant us peace. Patnubayan po ninyo at basbasan ng mga namumuno sa aming bansa. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad ng aming bansa. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with the posture of humility. Lord, give us peace. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat na inyong nilalang. Ingatan mo po kami, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po. The glory and honor is yours, dear God. Taus-pusong pasasalamat at papuri ang sumainyo. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Naway nakapulutan po ninyo ng aral ang aming liham na binasa sa araw na ito. Samahan niyo po ako muli sa Sabado at syempre nais ko pong pasalamatan ang mag-amang Eric Lucero at Andre Lucero sa walang sawa nilang pag-alalay at paggabay sa ating programang Dear Ate Raquel. And of course, sa ating mga technician, unang-una na po si Heth Del Moro, si Melvin Donato at Ray Taladro. At sa atin namang pong RHTV, si Aljon Besumbre, si EJ Ayalde, si Mark Quebral at si Arnel Tatel. Ako po inyong kaibigan Raquel Montesa na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Naway maging magbuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. And let us do something nice to the people that we meet each day because it is such a good feeling being a blessing to others. Hangad ko po ang kapayapaan sa puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa plano ng Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Isipin na ika'y lagi na lang mag-iisa. Naririto at may kaibigan ka. Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisiping mag-iisa ka lang. Naririto ako at matatakbuan ay
siya. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila.